Hello, magandang hapon sa ating lahat dito sa Montreal at magandang umaga dyan sa Pilipinas. At mga parkoy, nandito tayo ngayon sa Ticari Boulevard at ang ating ka-vlog yung napaka-traffic na sitwasyon ngayon dito sa Ticari Boulevard. Ayan, pagka ganitong weekdays, talaga namang napaka-traffic pa rin. Pagdating ng Hello, magandang hapon sa ating lahat dito sa Montreal at magandang umaga dyan sa Pilipinas. At mga parkoy, nandito tayo ngayon sa Ticari Boulevard at ang ating ka-vlog yung napaka-traffic na sitwasyon ngayon dito sa Ticari Boulevard. Ayan, pagka ganitong weekdays, talaga namang napaka-traffic pa rin. Pagdating ng alas 3 ng hapon, nag-uumpisa na yan hanggang mamayang gabi na yan. Yan, kaya nakikita nyo mga pare ko at ayan, ang sitwasyon ngayon talaga namang abawa ang mga motorista rito. Magagantong oras talagang sila'y inaabot ng gabi bago sila makauwi. Ayan, nandito tayo sa taas ng tuloy ngayon at talaga namang simula pa na itong nakaraang taon, talaga naman napakadaming ginagawa dito na mga kalsada at tulay, kaya ganito ang traffic grabe. Talagang porhisyo sa mga motorista. Dito sa pauwi, konti lang. Yan. Ayan. Talagang sa apat na linya na to, ito lang bandang kanan ng hindi matraffic. Ayan. Yan. Ang sitwasyon ngayon dito. Talaga naman. Hindi lang sa Pilipinas nagta-traffic ng ganito. Kaya ito super highway ito. Ayan ang sitwasyon. Talaga namang karimari-marim. Ayan. At maya doon tayo sa kabila. Titingnan natin yung doon sa pag-ahon. Mahaba-haba to hanggang doon na to sa may Montreal. Ayan. Yan natin naiipon na rito. Simula pa yan hanggang doon, simula sa may Villa Maria, nag-i-start yan doon. Yan, mga pare ko, kita nyo naman ang traffic gabi. Talaga namang sakit ng ulo. Ito yung napakahaba pa nito hanggang Montreal Royal Mall. Yan ang traffic na yan. Pagdating doon sa may kabilang kanto, talaga namang halos hindi kumikilos. Yan ang sitwasyon dito palagi. Ito yung halos sa araw-araw na nangyayari to. Minsan tumatakbo naman ang traffic ay hindi ganong malala, umuusad naman. Pero ito, pagka ganitong sitwasyon, talagang galit na mga motorista rito. Kamot na sila ng ulo niyan. Napaka-traffic na yan para sa kanila. Itong ganitong sitwasyon sa Pilipinas, normal yan sa amin sa Pilipinas. Yan, simula yan hanggang doon sa may Villa Maria, talagang mag-uumpisa yan na traffic na yan. At mamaya pa hanggang mamayang alas 7 pa yan bago matapos. Ayan, hanggang doon yan sa kabila. Tayo akayat sa pader. Yan, kita nyo, hanggang doon yan sa kabila. Napakalayo pa yan bago dyan makalusot sa traffic na yan. Lalo pagka Biyernes, talaga namang yung 45 minutes mong biyahe ay aabotin ka ng 3 oras bago ka makauwi sa iyong bahay, sa
simula manggagaling halimbawa dito sa tatrabaho ka dito sa Westmount, 45 minutes lang yan hanggang doon sa may halimbawa uwi ka dyan sa may parting Point Claire, ay ano lang yan 20 minutes lang simula rito. Pero pagka ganyan traffic, aabutin ka ng 3 oras. Yan ang sitwasyon dito. Napakahigpit din ang mag-traffic dito. Nakita nyo naman mga parikoy at kahit dito sa Canada, sa Montreal, grabe mag-traffic. Hindi lang sa Pilipinas. Yan. Naiirita na yung mga tao niyan sa haba ng traffic. Yan. Kasi sila hindi sanay dito ng pa-traffic. Palibhasa ngayon sa dami ng construction na ginagawa ngayon, abot-abot ang traffic. May mga gagawin tulay. Meron pang isang nalimutan ko lang kung saan lugar yan isasara bago matapos ay 8 years bago matapos ay talagang prohisyo. Saka napakaraming pinapalitan dito ng mga malalaking pipe, talagang bulok na at talagang kanilang pinapalitan na ngayon, lalo dyan sa downtown. Napakaraming binubungkal ng mga kalsada riyan. Yan. Hanggang ngayon ay hindi pa tapos. Nag-start yun bago mag-pandemic. Talaga namang kaya yung nakaraang Grand Prix hindi gaanong maganda kasi walang pag-istakan ng mga luxury car. Yan sa kahabaan ng St. Catherine, sarado yung sa may banda rito sa may bandang gitna, sarado siya. Ayan, tayo pauwi na mga pargoy. Dito tayo dadaan sa may gilid ng mga condominium na to. Ito malapit dito sa bahay At yan may ginagawa na naman na kondo rito malapit sa amin. Dahil gawin sana yung park yan, pero nagbago ang isip nila. Hindi nila tinuloy yung park. Ginawa nila na lang ng kondo. Panibagong building na naman. Yan yung mga kondo rito. Maganda rito kasi kagagawa lang nito. Saka medyo may kamahalan yung kondo na to. Karamihan dito ng ibang lumang building tulad yung mga duplex, yung mga apartment na malalaki, luma na, wala silang pang renovation, binibenta na lang. Kaya nabibili ngayon ng mga developer, yan, ginagawang kondo. Ginagawa niyang kondo lahat at demand na demand dito ang kondo. Talaga namang kahit saan ka pumesto rito ay puro hello mga pare ko, at iikot muna tayo dito sa park bago tayo umuwi para makalakad naman tayo ngayong hapon na to. Okay. Itong mga park na to, itong Van Horn Park, malapit lang to sa bahay, mga 10 minutes walk. At dito rin na tumatambay yung mga karamihang Pilipino. Yung iba nga nagsusugal dyan, bawal naman, lagi silang nuhuli ng pulis. At may mga Pilipino rito na nagtitinda ng mga ng barbecue. Yan. Doon sa kabilang park, yung Mackenzie, doon ginagawa lahat ng malalaking events ng mga Pinoy. Doon sa kabilang park.
Yan, ikot lang tayo dito. Medyo maluwang din yung park na to. At saka pagka panahon ng winter, napakaganda ng park na to. Puno-puno siya ng snow. At nakakatuwa. At marami na tayo naging picture dito sa park na to. Hindi nga lang simentado. Yun lang ang medyo kapangitan dito sa joggingan na to. Puti ngayon maaraw. Pero pagka yung umulan, medyo maputik. Yan. Ikot. Minsan pagka tinatamad kami lumayo ng aking asawa, naglalakad kami, dito na lang kami umiikot sa Park Barnhorn na to. 10 kaming ikot, yun, sabay uwi na. Yung iba kasing park, yung maganda ron sa may Codenage, carpet, yung ano doon, yung circle, diba, pinagdajagingan. Medyo malayo, 20 minutes walk simula sa bahay. Yan, at yung iba rito, yan, mga nakatambay dyan, nagpapaaraw, hanggang mamaya ng paglubog ng araw yan, aalis dyan. At dito rin sa park na to, marami ditong Indiano, mga naglalaro ng kanilang ano bang tawag nyo sa laro nila yun? Yan, tapos sa banda rito, mga palaruan ng mga bata. Dito dinadala sa mga malalapit dito, mga kababayan natin, mga Pilipino, ang kanilang mga anak. Yan, dyan dinadala sa playground na yan. Maraming Pilipino rito dyan sa paligid nito. Puro mga apartment ang paligid ng park na to. Yan, maraming mga Pilipino na nakatira. Ay mga anak nila madaling madala rito sa park. Yan yung park ng mga bata dito. Yan. Sa umaga, sa ganitong hapon, marami dito mga bata. Yan ang playground. Yung mga nag-uumpo ka na yun, nagsusugal yan mga nagpupusoy dos. Yan. Bawal naman dito, kaya lagi silang hinuhuli dito, walang kadala-dala. Yan. Ayan. Pero pinakamagandang park doon sa Westmount. Gandang park doon. Doon na kami tuwang-tuwang tambay ni Mrs. At saka isa na nag-picnic kami ron dalawa. Kadala kami pagkain, may mga upuan naman kami. Yan, may table kami maliit. Yan. Sarap doon. Malinis. Yan yung mga Pilipino nagtitinda ng barbecue dito. Halos 3 beses isang linggo sila rito Umpisa na. Ayan. At nakaisang ikot na tayo. At bibili sana tayong barbecue, pero nag-uumpisa pa lang sila maggayak na kanilang ihawan. Maya siguro tingnan natin kung mahihintay natin, bibili tayo. Ayan, upo muna tayo. Ayan, nakaikot na tayo ng isa. Ayan mga parkoy, at hanggang dito na lamang. At tayo uwi na.
Hindi na natin mahihintay yung nag-iihaw ng barbecue. Ngayon pa lang sila nag-aayos eh. Alas 5:30 na at ako'y magsasaing pa. Baka ang asawa kay maya-maya pa umuwi. Wala pang sinaing pagdating. Maraming salamat nga pala sa mga bagong subscriber sa ating channel. Maraming salamat sa inyo. At sa mga bagong pasok, pakivisit po yung ating mga old videos para makita nyo ang ating nagawa na content ng mga lugar dito sa Montreal na magagandang lugar para inyong makita ang sitwasyon simula pa nung winter, nung spring, itong summer at ito abangan nyo mga pare ko at mga 1 week na lang mahigit at autumn season na naman at sa season na yan ay ating pupuntahan at gagalugarin ng mga lugar na magagandang mga puno, mga dahon tulad dyan sa Westmount, dyan sa Royal Mount at saka dyan sa Beaver Lake. Dyan magaganda ang mga dahon at ating papasyalan yan para makita nyo. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you and God bless. Bye bye.